hanggang ngayon nagpapaliwanag pa din po si Alan Peter Cayetano, mga bossing, Chief Amoser. At take note hindi po kinakabahan yan. No? Kunyari, wala lang. Kunyari, sige, hinahamon ko kayo. Malacanang, NBI, DOJ, imbestigahan ninyo yung kaldero ko. At yan ang mainit nating pag-uusapan sa gabing ito. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. At syempre mga kababayan, i-shoutout na po muna natin yung mga nandyan sa comment section na kanina pa po nag-aantay. Nandyan si Ma'am Delia Rosario, si SP Acqui, nandyan si The Jumper, si Alan Paulino, nandyan na din po si Juby Argeles, nandyan din po si Ma'am Delia Rosario ulit, buong sa Reza Force family, si Ma'am Pati Babelio, si Lolo Yul ng Miami, si Shiro Kansaki na nagtatanong kung live daw ba ito, si Ma'am Brenda Barton at si Ma'am Josepa Oliva Lopez, mga bossing. Umpisahan na natin mga kababayan dito muna sa walang kakabakaba, walang katakot-takot, no? Lalaking lalaki, balbas sarado, Alan Peter Cayetano. Okay, Maui Jaramillo, ihabol na kita. Pakinggan ho natin mga kababayan, mukhang hindi makatulog si Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin. Ayat lang po kayo atin-atin lang to. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata may panongga-nongga pa ho si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Alam niyo po bakit nagpatubo ng balbas si Alan? Dahil ho sa inyo, mga bossing, no? Kasi kayo diyan sa comment section, lagi niyong inaasar, no? Sinasabi ninyo, kagaya ni Lolo Yul ng Miami, may balbas na si Petrang Caballo. Kayo ang dahilan kung bakit nagpabalbas si Alan Peter dahil sa ginaganyan ninyo. Ngayon, syempre, ay nako, tinatawag nila akong Petra, no? Tsaka si Attorney Melvin Matibag, hindi man direktang sinabi na Petra, para kay Alan Peter Cayetano, pero yung pangalan daw po na Petra, pambabae yun. So, niloloko nyo, si Peter Cayetano, nagpa-macho effect, mga bossing. Siyempre, kapag ka ikaw, balbasarado. Diba? Siyempre, hindi iisipin na ikaw ay... Kaya wag nyo nang aasarin. Mga kababayan, hindi po natatakot si Alan Peter Cayetano at ito pong senador natin, wala pong kakabakaba na imbestigahan siya sa kaldero niya. Pero mga boss, ako may napapansin ako sa sarili ko, may napapansin din ako sa ibang tao. Ano po? Kapag ka ako, yung alam ko sa sarili ko, na kailangan ko na ipaliwanag, kailangan ko na gumawa ng rason, no? Kapag kami nagawa akong mali or whatever, hindi ho ako mapakali niyan. Meron tayong, yung tipo ho bang gusto mong ipamukha, kunyari, no? Sa kausap mo, doon sa mga nakakita, nakahalata sa'yo, na kunyari, hindi ka kinakabahan. Na kunyari, wala kang pakialam. Yun Ganon. Kayo, mga kababayan, dyan sa comment section, napapansin nyo po din ba yung inyong sarili kapag ganun po, yung yung nagagawa nyo. Yung tipo, kunyari, hindi halata. Kunyari, wala akong pakialam. Kunyari, hindi ako apektado. Diba? Sabi ni The Jumper, apaka-defensive, panay paliwanag para hindi halata. Pero ang ipinagtataka ko hanggang ngayon naman wala pa naman pinapangalanan po si Director Matibag, mga kababayan no? Pero yung dalawang magkapatid na Cayetano ginamit pa yung impeachment para magpaliwanag ukol dito sa hindi pa naman pinapangalanan na issue ng SEA Games. Di ba? Bakit hindi na lang nagpaliwanag sa ibang forum? Bakit hindi na lang nagpaliwanag tungkol doon sa Facebook Live niya? Panigurado naman ako, madaming manonood kay Alan Peter Cayetano doon sa Facebook niya, no? Sa
Sabi nga ni Dingdong Dantes, ano ang tawag sa taong mahilig mag-live o ano ang trabaho ng taong mahilig mag-live? Number 1, ano yung number 1 na pagpipilian? Vlogger. Tapos yung pangalawang pagpipilian, senador. Biglang pumasok sa isip ng mamamayang Pilipino, nako si Alan Peter Cayetano yan na mahilig mag-live. O di ba? Pero ang ginawa ni Alan Peter Cayetano at mismo ni Pia Cayetano, ginamit po yung impeachment para doon po sila magpaliwanag, mga kababayan. Kinakabahan daw ba sila? Hindi daw ho. Yun yung sabi nila. 'Di ba? Sabi ni Maui Jaramillo, live seller. O yun. 'Di ba? Yun yung unang pagpipilian. Pangalawang pagpipilian ay yung senador. O game, tuloy natin si Peter. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. So anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At Sandali, sir. Bakit naman biglang NBI, DOJ, tapos Office of the President o ang Malacanang naman ang sinisisi nyo dito? No? Bakit naman? Matagal na palang gustong paimbestigahan at matagal na palang questionable itong kaldero mo, sir. No? Na magkano daw nagkakahalaga yung naging pondo, naging budget? 100 bilyon daw po, mga kababayan. Yung naging pondo at budget dito. Nung nakita ko, sabi ko parang hindi naman yata. Siguro kung tumayo man ito, siyempre, sa mga bahay-bahay po, 5 milyon kada ano. Pero yun, malaking stadium naman po. Sabi mo na, let's say, kalahating bilyon. Doon maniniwala pa kami. Pero yung 10 bilyon, tapos yung kaldero na parang bakal lang na nakatayo doon, 55 million? Malaki, sir, ha? No? Medyo kahina-hinala. Kaya kung kayo naman po ay alam ninyo yung sinasabi ninyo, alam ninyo, for sure, alam ninyo yung ipinagawa ninyo na wala dapat imbestigahan at hindi kayo natatakot, go with the flow lang. Di ba? sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. Ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion. Ayan, ginamit na yung pagiging overall champion ng mga atleta. Ha? At tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kunyari, ready, yakang-yaka, okay lang. Suportahan pa namin yan, no? Pero deep inside, baka kumakabog ang dibdib po, mga kababayan. Ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Sandali, bakit lagi nyo parang pinapanakot yung imbestigahan yung flood control? Sino ba ang pumipigil sa inyo? Wala naman, tuloy-tuloy lang, hinahayaan lang kayo. Kaya lang, ang hiling lang ng bayang Pilipinas sa inyo, wag yung pag-iimbestiga na, eto lang, 2022, pataas lang. Wag yung ganun daw po. Tapos, ang ipepresenta ninyo, na mga witness, na mga magsasalita doon, yung 18 marites na pagkarami-rami ng ipinagsinungaling. Sandali, maputol ko. Nasaan na po pala yung 18 marites? Ba't hindi na nagpapakita? Porket ba nakulong na si Marcoleta? Nakulong na si Mike Defensor? Suko na sila agad? Si Baligod nagkaroon ng warrant of arrest na tingin ko naman nakapagpiyansa na. Kaya wala na sila, ganon? Ang bilis naman bumigay niyan. Or dahil walang naniniwalang Pilipino ho sa kanila. Biruin mo ba naman? Kada mga pa-interview nila, kada pa-press conference nila, walang naniniwala at pinagtatawanan sila. Paano ba naman itutuloy pa nila yun? Di ho ba? Kasi ang dami naman mong pagkakamali. Yung pagkakamali kay De Lima sa Pangulong Bongbong Marcos, 3 daw yung dinala. Sinabi naman nung isa, 5 naman daw. Madami yung pagkakamali, mga kababayan. No? Na
Kaya trip na trip nila, doon lang kay Marcoleta magpa-Blue Ribbon Committee, actually Green Ribbon Committee, ay dahil inaalalayan sila. Di ho ba? O sabi ni JJ Bar, imbestigahan daw po yung 51 billion flood control ni Pulong. Ayan ha, tama itong si JJ Bar. Biruin mo, pondo, 51 billion. Tapos, yung mga kawawa nating mga kababayan doon sa Davao, grabe. Sobra taas ng baha sa kanila. With matching basura pa ho, mga bossing. Di ba? Wala, uulitin ko, Alan, Peter Cayetano, walang pumipigil dyan sa flood control. No? Hinahayaan lang, tuloy lang. Pero, pangkalahatan. Hindi lang yung gusto nyo lang yung kung ano yung petsa. 2022, pataas lang. At saka, labasan nyo naman kami nung mga witness na may kredibilidad. Hindi yung kagaya ng 18 Marites, ang daming pagsisinungaling. Di ba? Nako, sabi ni Lolo Yul Miami, paano ang insertion ni Pia na 150 million? Sabi ni Sir Archie Beroya, tuluyan na yang si Peter, sobrang ingay daw po. Alam nyo, sabi ni Montulpo, kapag ka daw po, hindi ko sinasabi na si Peter Cayetano ang bading ho ha. Kumbaga, nasabi lang ni Montulpo, kapag ka daw ang bading daw po ay madrama. Yun po, hindi ko naman po sinasabi si Peter Cayetano ang tinutukoy doon. O, game. Deal? So, madali lang yan, Malacanang. Kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicality. Sir, wag naman. Nakoy, yan na naman. Kaya po kami ginaganito, kaya po iniimbestigahan yung mga kaldero namin. Kasi, dahil po sa impeachment ng Vice Presidente, walang maniniwala niyan, sir. Kasi matagal nang mukhang inirereklamo yung kaldero mo. Oh. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon sa Wala, kayo lang ang nagsasabi na hinihinto at kinalimutan na.